Magandang umaga po sa inyo lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Paris Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon na nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop,
na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat na may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Anupat ang iyong ngalay mahahayag, sa Siyon o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo,"
Tugon ni Pedro, "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng 6 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, muli tayong pinaalalahanan na ang Diyos ay patuloy na nakikipagtipan sa tao. Sa unang pagbasa, ang kwento o pagpapatuloy ng kwento na ginawa ng Diyos kay Noe at sa kanyang pamilya at ang kanyang pagbibigay ng mga responsibilidad dito sa tao na pangalagaan ang buong daigdig at sinabi niyang punuin ang buong daigdig, magpakarami. At yun ang nais ng Diyos. At sa kanyang pakikipagtipan, nagbigay siya ng tanda ng bahaghari na kahit kailan ay hindi niya na ito gugunawin sa pamamagitan ng tubig. At sa ating Ebanghelyo, nakikipagtipan muli si Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpapakilala. Napakahalaga po sa isang ugnayan o sa isang relasyon, yung tayo po ay nagkakakilala. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang relasyon tapos hindi ka naman magpapakilala. Hindi mo i-open up yung iyong sariling, hindi mo, kasi yun yung crucial doon, yung kailangan natin dumaan sa proseso ng pagkakakilala. Dahil tayo din naman ang talagang magtatanggol sa taong kilala mo. Ngayon, kamusta ba ang relasyon ninyo? Kamusta ang pakikipag-ugnayan ninyo? Sana po hindi kayo nagkakaroon ng pakiramdam na nasasakal kayo sa pinasok ninyong relasyon. Lalong-lalo na, sana hindi kayo nasasakal ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil sa Diyos, napakalaya natin. At sa Diyos, patuloy siyang nagpapakilala sa atin. Tayo, kilalang-kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, umabot sa punto na handa niyang talagang inialay niya ang kanyang sarili para sa atin kasi para sa Diyos, deserve natin na tayo po ay kanyang iligtas. Alam niya ang ating mga kabutihan kahit na mayroon tayong mga nagagawang kasalanan. Yung ginagawa natin, inahayaan niya tayo na maging malaya, sige, gawin ninyo. Pero kapag nagkamali na, hindi naman niya tayo iiwanan. Naintindihan po ba? Ngayon, tingnan natin sa ating pong Ebanghelyo. Tinatanong ni Jesus, kilala niyo na ba ako? Tayo na madalas na magkasama, kilala niyo na ba ako? Baka kasi, ayon sa sabi-sabi, ayon sa kanila, iba ang pagtingin nila sa akin. Mahalaga sa akin, kilala niyo ba ako? Sabi ni Jesus, sa inyo kayo, sino ako para sa inyo? At doon, nang maipahayag na nila, sinimulan na ni Jesus sabihin
kung ano ang kanyang mga gagawin, ano ang kanyang mararanasan, ano ang kanyang kahihinatnan. Sabi nga dito, no, sabi ni Pedro, no, kayo po ang Kristo. Malalim na ang kanyang pagkakakilala, maging ng mga alagad. Pero sa bandang dulo, sinabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas, kasi ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Hindi ito po, no, magandang mapagnilayan natin itong bahaging ito na kaya hindi nagiging masaya, matagumpay ang relasyon, no? Ang pakikipag-ugnayan natin kapag mayroong o pumapasok na ang ugali na maging controlling. Dati kasi malaya, di ba? No, halimbawa lang sa mga mag-asawa po, ng boyfriend, girlfriend pa lang, very supportive eh. Nandyan, sige, kaya mo yan. Pero kapag nag-aasawa na, doon pumapasok yung hindi mo na nagagawa ng malaya. Kasi pinipigilan ka na, kinokontrol ka na. Doon nagsisimula makaramdam na hindi ako, no, yung paano bang i-explain niya, no? Yung hindi ka na nagiging malaya kasi may gusto kang gawin, hindi pwede, wag yan. Yung bang dapat na tinutulungan o nagtutulungan mag-discern, o okay pa ba yan, maganda pa ba yan, tama pa ba yan? Sige, subukan. Kung magkamali, okay, susuportahan pa rin kita para itama, para ayusin. Mahirap po yung lagi nilang pipigilan kasi inaakala mo lang na ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo siyang magkamali. Pero nagiging iba yung pakiramdam. Kapag nasasakal na ang isa, gusto na nang umalis kasi hindi na makahinga. Ito yung tinuturo sa atin, no? Mahalaga na nakikilala natin ang isa't isa at lalong-lalo na sinusuportahan natin ang misyon niya. Kung saan man, no, nais ng Diyos siyang makarating, ano man ang kanyang gawin, mahalaga na suportahan mo muna. Kung magkamali, backupan mo din. Ganun yung pinapakita sa atin ni Jesus. Dahil nga sa Jesus, kahit nagkamali ang mga alagad, hindi niya ito iniwan. O pwede niya nang pigilan ang kanilang mga plano, pwede niya nang pigilan ang kanilang mga iniisip, pero hinayaan niya muna ito para sila rin ay matuto sa kanila po mga desisyon. Mali man ang desisyon, hindi sila iniwan ni Jesus. Ganun din sa atin, no? Madalas, gusto nating gawin ang lahat ng gusto nating gawin nang hindi natin kinukonsulta kay Jesus. Nang hindi muna natin dinadaan sa pagdarasal. Ginagawa lang natin kung anong gusto nating gawin. Pero sa Jesus, lagi lang nandiyan dyan, nakasubaybay, kasama natin. Pag nagkamali, susuporta siya kung paano natin itatama ang ating pagkakamali. Amen? Manalangin tayo sa Ama sa langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak, at matularan siya ng lubos. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw bilang pakikiisa sa pagdurusa ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan at nahihirapan,
sa pagpapasan ng kanilang krus. Naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita na tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, lalong-lalo na ang ating mahal na Santo Papa. At ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iatiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga bilang paghahanda sa Ash Wednesday, lahat po ng mga lumang palaspas ninyo sa mga bahay, pwede nyo na pong dalhin dito sa simbahan para sa gagamiting abo sa Ash Wednesday. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.